yun po, ako nga po pala si Angeline Chasset. Nag-aaral siya ako in High School. Then, kasama ko po si Romilyn Labrador and Kurt Calidano. Pwede ka po ba akong ma-interview about sa geographical hazard? Hindi. First question, what is a geographical hazard and why is it important to understand it? Yan, ang geological hazard kasi sa natural phenomenon na nangyayari dito sa bansa. Tulad ng earthquake, tsunami, landslide, at etc. Geographical hazard. Two questions. What should people do before a geographical hazard like a flood or earthquake happens? Yan. Nagsasagawa tayo ng PA sa mga barangay natin. Nagpa-public announce tayo. Di tayo nagkukulang sa paalala sa kanila na maging handa sa mga pwede mangyari kung sakali tumama o tamaan tayo ng malalaking earthquake. Tulad ng sinasabi ng The Big One na wala naman sana mangyari dito sa ating lugar. In case na mangyari yun, yung nabotas kasi, lulubog yan. Front kasi tayo sa dagat at nakibabaw lang tayo sa dagat. The question. What are the warning signs of geographical hazard and how can people recognize them? Ayan, nalalaman naman natin yung warning sa mga balita sa news. Doon natin nalalaman kung sakaling matamaan tayo ng ganyan, nakatutok tayo sa mga balita sa news. For question, when a hazard is happening, what is the safe action people can do? Ayan, in case na tamaan tayo ng kahit anong sakuna, nagsasagawa tayo ng monitoring dito sa barangay. Nag-iikot-ikot tayo, nag-iikot tayo sa mga bahay-bahay na in case na may mga evacuees, agad natin matutulungan at may idadala natin sa mga evacuation center. Tulad ng school, yan, mga multipurpose dito sa barangay. 5 questions. After a disaster, what steps to expert take help protect the communities to cover? Nagsasagawa din tayo ng public relief na nagbibigay tayo ng mga relief goods sa mga taong bayan, sa mga residente dito sa barangay na mga nasa salantaan. Binibigyan natin ng mga panibagong gamit, yung mga natural na mga gamit nila sa araw-araw tulad ng mga damit, sama na natin yung mga pagkain nila. Next question. Can you share a real example where preparation made a big difference during a hazard? Yun nga, yung tulad nung last month, nung July 21, 2025, yung barangay natin, yun nga, binagyo tayo ng dalawang bagyo, yung Emong, yung bagyong Emong, tinamaan tayo ng high tide dito sa barangay natin. Mga residente natin, mga bahay nila na pinasok ng baha. Hanggang dibdib din yung baha dito sa Babanse. Yun, nagsagawa tayo ng rescue operation sa mga taong salanta. Question. How can young people help their communities stay safe before and after a hazard? Number 7. Yan, sa mga kabataan na lagi nating binibigyan paalala yung mga kabataan dito sa barangay na maging malinis sa kapaligiran upang yung mga basura, yan nga, common na nangyayari dito sa barangay natin, yung high tide. Dahil nga sa mga basurang bumabara dyan sa mga kanal, sa mga pumping station, hindi agad na wawala yung baha dito sa barangay kasi nga sa dami ng basura. Yun o. What is the geographical hazard and why is it important to understand it? Geographical hazard na ito yung mga hazard na kalamitan nangyayari ngayon tulad ng bagyo, ligtod, sunog.
Malahala siyang maintindihan ito para rin sa ating para makaligtas sa kasagutan. What should people do before a geographical hazard like a flood or earthquake happen? Mapagmasid sa lugar. Kasi maraming tulad itong baha, medyo ngayon leptospirosis. Iwasan natin kagad-agad lumusong pag-agad ng mga baha. Pagkalindol naman, siyempre, yung tinuturo sa atin sa school na maging ready. Tapos lagi naman tayo meron netong every month, meron exercise. Pagka may lindol, kung ano yung mga dapat na gagawin para makaligtas pag ganitong may mga lindol. What are the warning signs of a geographical hazard? And how can people recognize it? Mga babala ng geographical hazard, may paparating. So, siyempre, lagi tayong manood sa balita para malaman natin kung may paparating ng bagyo. Tapos, laging aware sa kalikasan natin. Kasi hindi natin masasabi tulad ngayon, maaraw, mamaya biglang uulan. Kaiba-iba kasi ng natin ngayon, kalikasan. When a hazard is happening, what is the safest action being taken? Itong may sakuna, ang pinakaligtas na dapat gawin ng tao, makinig doon sa binibigay na advice ng ating mga gobyerno. Tapos, laging nakaprepare. Tapos, huwag kayong lalabas ng bahay kung hindi dapat kinakailangan para maging ligtas tayo. Can you share questions? After a disaster, what is the experts they are affected? Tulad nung dumating sa ating sakuna na bagyo, siyempre ginawa ng ating pamahalaan dito, nagbigay sila ng yung food pack na binibigay sa atin para makatulong kahit papaano. Tapos, may mga ibang barangay na bibigay ng pagkain bawat bahay. Can you share a real life example where preparation made a big difference during a hazard? O tulad ng ginagawa ng mga ating mga kapulisan. Diba nung nakarang bagyo, tumulong sila doon sa yung inunta ng mga kapulisan. Iligtas yung mga bahay. Tinulungan yung mga bata, lalo yung mga manananda. How can young people help their community stay safe before, during and after a hazard? Yung malaki ang may tutulong ng mga kabataan dito kasi ngayong mga kabataan, malalakas pa kayo eh. I-guide nyo lang yung mga sa bahay natin, i-guide nyo lang yung mga matatanda kung anong dapat gagawin. Huwag ka agad magpapanic pagka may gantong mga sakuna. Tapos yun nga, maging prepare lagi tayo kung ano yung darating na sakuna.